bang malungkot tayo? Yes. O, yan naman hindi. O, yan. Ngiti-ngiti din pag may tayo. Ayan. Gawin natin ang tuwing linggo, dapat excited tayo. Kasi ang pupuntahan natin, di ba? Ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, ang kakatagpuin po natin. Kaya, bawal po ang kasibango. Pakilagay po dyan sa gate natin, ha? Ang subibango, gusto mo naman gano'n. Kaya, siya, pangit agad. Di ba pwedeng nalulungkot lang? Oo, kasi nakakabata po yung lagi na angki. Diba? Kahit tayo po ay may pinagdadaanan, humingiti po tayo. Kahit halimbawa, kasama natin yung partner natin, masisipa tayo. Tayo nagkaayos ng maagang mata, humingiti pa rin po tayo. Kasi nakakatawa po yan, ha? Nakakahawa po ng espiritu yan. So, magandang umaga po at nagaganap po ako na muli po ay nagkasama-sama po tayo. So, kumamarapatin po ng Diyos ay magsasama-sama po tayo ng matagal. Kaya po sinabi ko, bawal po kasi ba, mamunta ng 100 pesos. Mapadagdag po natin ang ating fund dito. Tapos kahit wala namang kwenta-kwenta, ay pasok natin. Hello? Yung magulta. Huwag naman gano'n. Pinasasaya ko lang po kayo sa inyong mood. Kasi syempre, nasa Panginoon tayo, dapat tayong masaya. Diba? Sabi nga sa kanta, ang buhay ng Kristyano ay masaya kulay. O kanta tayo ng kanta na, ang buhay ng Kristyano ng church. Kasi hindi naman natin kaya pamuhay yung mga kinakanta natin, o yung ating mga narinig na salita ng Diyos. So, siguraduhin po natin na every Sunday po, excited tayo. Excited tayo, pakita yung ating mga kapatiran. Dahil naniniwala tayo, ano mga kaluputan, ano mga po yung mga kahinahan natin, at tayo ay nasa isang community of faith na kagaya nito, ay magiging malakas po tayo. At mapaparang po, ano man po yung mga burden natin. Diba po? Dahil ang pinakamahalaga po ay itong ating community of faith. At mananalangin po tayo, yung mga spirito, hello, spirit, yung mga bangko dyan. Ay sa susunod po ay hindi na po sila espiritu. Sanay lang yung area 9 po ito. Opo, kasi batang area 9 po ako kung di nyo po natatanong. Dahil po sa CYF, gala po kami. So, nag-visit po kami. Nakita ko naman po ang area 9 yung mga nakaraang taon pa ninyo. Talagang napaka-active sa lahat po. Sa larangan po ng mga gawain. Pero hindi lang naman po tayo yung simbahan ganito. Marami na rin po simbahan na ganito. Kaya ako lang po na ikikwento. Gusto ko po kayong encourage. Gusto ko pong yung mga kabataan dito, malaman nila na sobrang active itong area 9. Namimiss ko yung ganong vibrant. Kasi nung ganyan kami, isa to sa simbahang napaka-active po talaga. Grabe po kung kaya na yung participate. Huwag naman po 39 years old pa lang po ang iglesia, ay para na po tayo 60 years old na hindi na po makarating yung mga member natin. 39 pa lang naman po tayo. Ano pa, itong taon na to, 40 na, di ba sabi nila, life begins at 40. O ganoon din po yun sa church, kaya dapat maging vibrant po tayo. Pangako po natin yan, magpo-40 na po tayo ngayong taon na to, dapat maging vibrant po ang bawat isa sa atin. So, tayo po ay sa gilid na manalangin. O Diyos, dalangin namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na mangusap sa amin sa umagang ito, na ang mga salita mo ay maging buhay sa aming kalagitnaan at matingo sa aming mga puso ang mensahe na ihahatid mo sa amin. Tago niyo po ang inyong abangin dito sa iyong likuran na makita ang iyong kalulahatian. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, purihin lang, good morning! Sabi ko, na-inspire po ako pagkaganyan. Purihin ang ating Panginoon at muli tayo po ay nagkasama-sama, kagaya ng sinabi ko po kanina, pinili nating dumalo sa ating pananambahan upang purihin ang ating Panginoon. So, bahagi po, ang worship po is our way of life po natin yan. So, dapat kasi tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya, halina, inaanyahan ko kayo na ating paggulayan ang salita ng Diyos sa umagang ito. So, ang mga gawa 16 to 24, and the rest of the verses, hindi ko na po binasa hanggang 40, kasi po baka sinusumpong po kayo. At ang tagal niyo pong nakatayo. Doon lang po sa part na iyon. Ay ang pag-aresto at pagkakulong ni Pablo at Silas.
Pamilyar po ba kayo sa kwento? Yan. Siguro naman po, napaka-familiar na. 39 years na po tayo dito at alam natin yung kwento na yan. So matapos nilang palayain yung batang hinahalina ng o haligi na masamang espiritu. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa pag-uusig na kinaharap nila Pablo at Silas. Alam naman natin, di ba? Talagang inuusig noon ang mga Kristiyano hanggang ngayon naman. Ang kanilang di nagmamaling na pananampalataya sa Diyos at ang pinakamatindi ay ang kanilang paglaya at conversion ng mga minando. So yan po yung pinaka-istorya. So ang ministeryo po ni Pablo at ni Silas ay ang kanilang pagtatagpo ng mga oposisyon. Kasi nga, struggle po yan that time. Talagang kalaban nila ang mga Romano. Ang aliping babae na may masamang espiritu na nagtatrabaho para kumita ang kanyang amo sa pamamagitan ng paghuhula. Ang future, so gusto na po ng manghuhula. Diba? Biblical po sila, pero hindi po natin dapat paniwalaan. Kasi dito nga po ay yung naghuhula ay naalila ng masamang espiritu. So, biblical po siya. Pero hindi dapat isaalang-alang yung future natin. Paula mo, ilan po magiging anak ko. Di ba maraming ganyan sa Quiapo. So, nang pinalayas na ni Pablo yung masamang espiritu, nung batang babae, so nagalit na yung may-ari. Di ba? Nagalit yung kanya, kasi uso ka servant master pa nun eh. So, bibiliin kita, gagawin kita kalimit, so pinagkakakitaan. So, ang babae, sobrang grabe yung bilang ng taon na hinalitin siya. Kaya, inakusahan nila si Pablo at si Silas na ginugulo nila ang buong lungsod at nagtuturo ng mga illegal na katuruan. So, kagaya nung nabasa natin kanina. At ito ang naging dahilan ng kanilang pagkabilanggo. So, kahit pinakamahirap na karanasan at masakit na karanasan sa bilangguan, ay hindi nila tinakasan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang di nagmamaliw na pagtitiwala, paniniwala at pananampalataya ay kanilang pinanghawakan at sila ay nanatili nito. Sa gitna ng persecution ay isang malakas na testamento ng kanilang tipan sa Diyos ay nanatili. Di ba? Mahirap kaya sa bilangguan. Pero hindi pa naman ako nakaranas na mabilanggo. So, hindi ko alam kung magkano hirap. Pero, pag dumadalaw kami doon, ako, nakadalaw na ako. Grabe. Kasi, isang maliit na, ito, ang worth ito, 25 silang nandun. So, kung may nilubo, may kasakit. So, mahirap talaga. Maaring, masasabi natin na wala naman dito pinagkaiba sa kalagayan ng mga bilanggo nung panahon ng Panginoon. So, doon lang malakas. Ang mga preso ay natakot, maging sina Pablo at Silas. Tayo rin naman, di ba? Sila nakakaramdam dito ng lindol. O di ba natatakot tayo? Sobrang may takot tayo. Pero mananampalatayanin naman tayo. Pero sina Pablo rin, kahit nakapostol na sila, nagkaroon din naman sila ng takot. Nasaksihan ng mga gwardya yung miracle na nangyari. Sa gitna ng pagganit, tinanong nila si Pablo at si Silas kung anong magandang gawin para sila ay maligtas. So, yung pinaka-extreme na nangyayari sa buhay natin, God extremity, man's extremity is God's opportunity. So, ganun yung mga nangyayari. Kasi ito na mamamatay na ako. Kaya biglang naalala nila, ito yung So, Pablo, Silas, so paano kami maliligtas? So, si Pablo at Silas ay pinahayag ang salita ng Diyos. So nakita natin sa kabila ng kaguluhan kung ano nangyayari doon. Nagpahayag pa rin sila ng salita ng Diyos. At hindi na sabi, teka lang, iligtas muna natin mga sarili natin. Lumabas muna tayo dito bago ko kayo sagutin sa mga tanong ninyo. So immediate, tingnan nyo, immediate. Nung may natanong, sinagot ka agad ng mga disipulo kung paano sila makapagmata, ililigtas at pinahayag nga nila ang salita ng Diyos. At hindi lang doon sa mga gwardiya, pati din doon sa mga pamilya. So, ibig sabihin, kung ako ay nagtatrabaho doon sa kulungan ng time yung pamilya ko, kasi yun nandun sa account kasama yung pamilya. At kung saan ang mga ito ay nanampalataya at nabautismuhan after all. So,
tanong, familiar tayo sa kwento, lalo na tayo mga Sunday schooler, at lumaki sa Sunday school or nagba-Bible study, ang tanong ngayon, so ano? Ano ngayon? Kung may nangyari ganon, di ba? Ano ang mahalagang natututunan natin sa mga talatang ito? So sabi nga natin, kahit paulit-ulit, kada babasahin natin ang Biblia, same chapter, same verse, pero sa tuwing babasahin ulit natin, may panibagong pagtuturo o may panibagong reflection tayo nakikita. Kasi sabi nga sa Psalms na siya ay laging bago bawat umaga. Diba? They are new every morning. Kaya yun ang new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Nakikita natin lagi yung kadakilaan ng Diyos sa bawat umaga, sa bawat pag-reflect natin o pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang question ngayon, so, ano na ngayon? Kasi minsan kakaroon tayo ng fatigue sa pakikinig sa salita ng Diyos. Totoo o totoong totoo? Salamat sa sagot. Di ba? Parang, ay, alam ko na yan. Ay, naservo na ni Pastor yan. Ay, nung ano. Ako rin naman, filter na naman ako doon. Kasi pag minsan, ay, si Bishop ang alam ko na yan. Narinig ko na yan. Pero kahit pala pa ulit-ulit, pag makikinig ka ulit, may bagong mensahe talaga eh. Hindi mo talaga siya maaaral. So, anong mahalagang natutunan natin sa mga talatang ito? Ako natutunan ko na bilang gagawa ng isang sermon. Ako yung una natututo. So, ako yung una nagre-reflect. At inaaral ko sa sarili ko na, ito pala yun. Kasi kung hindi ako mag-aaral, wala po akong share sa inyo. Kung wala akong experience sa Panginoon, wala po akong share sa inyo. So, kung kayo po ay masasaktan sa sermon or sa salita ng Diyos na yung umaga, mas una po akong nasaktan. Tandaan niyo po yan. Kaya ako sa Pastor, bagong-bago dito, pinaripod ka lang. Diba? Kasi kung nasaktan po kayo, ako po ang mas unang nasaktan. Dahil ako po ang unang nangyari dito. Ganon po yan. At kung meron pong kurot sa puso natin, ako po ganon. Kahit matagal na po ako magagawa, 30 years po, pag may kurot po sa puso ko, nagre-reflect po ako bilang paghabol daw sa pagharap ng Panginoon. Kaya siya masakit dahil dinituro ang Diyos. Ibig sabihin, may konting palo. Di ba pag pinapalo tayo dati ng nanay natin, masakit yun. Dahil disiplina tayo. So nakita ko sa mga talatang ito, una, ang pag-uusig ay di natin maiiwasan. Lagi siyang nandyan sa buhay natin. Gumagawa ka na ng mabuti, may sinasabi pa din. Di ba? Sa mga karanasan ni Pablo at Silas, ay nagpapaalala sa atin na tayo bilang mananampalataya ay laging makakaharap ng pag-uusig. So hindi po Kristiyano tayo, chill na lang tayo. Laging merong darating sa buhay natin. Ano mang forma ng pag-uusig? Sa pamilya, sa ating mismo community of faith. Yung iba sasabihin ay simba ng simba, pero bakit yun ang ugali? Diba? Naglalakad ka dyan. Sabi ko yan nakikita, pero yan bahagi yan. Bahagi ng ating pagiging Kristiyano. So, pag bago tayo mananampalataya, lalo na yung bago tayo, at may mga nababago sa mga gawin natin, kilos natin, sasabihin nila, no, lalabas rin sa langit. O kaya, ang KJ na yan. Kasi, parang, ay, sorry kasi may Bible study. O, pre, ano muna tayo, tennis naman tayo, kasi malaki na yung tiyan natin, yan. Ay, bro, pasensya ka na kasi may Bible study kami. Tapos, ikaw kasi sa langit, hindi ko nagsisimba ka. Tapos, ngayon, Wednesday, meron pa pa. So, yung mga ganun, simple. Or, minsan naman, pag-usig in the other way, sa buhay natin, dumadaan tayo ng, hindi smooth. Diba? Hindi smooth yung relationship natin, sa pamilya natin. Parang ngayon, okay na okay tayo, tapos biglang bakit ganito lang yung nangyayari. Parang ganun din, sa church. Bakit dati, ganito kami, maraming question dyan Pero bahagi ito na hindi natin pwedeng baliwalain. So, bahagi yan ng ating buhay Kristiyano at mananampalataya. Pangalawa, magtiwala tayo sa Diyos sa kabila ng
paghihirap. Okay? Ang di nagmamahal na pananampalataya ni Pablo Asayna sa Diyos, sa kabila na sila ay nasa bilangguan. Alam naman natin kung gano'ng kahirap sa bilangguan, ay magpapakita ng kapangyarihan sa kanilang pananampalataya at pagsamba na napagtagumpayan nila ang hirap na dinanas nila sa bilangguan. Maging paalala sana ito sa atin na huwag tayong susuko agad-agad. Nakita lang natin na ang ating mga iglesia ay kumukunti, mga nagsisipa medyo nawawala na, ang ating givings ay bumababa, tayo ay susuko na. Baka mas dapat tayong kumapit sa Panginoon sa panahon ito. Manampalataya at mag-reflect sa sarili natin. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nangyayari sa pamilya ko? Bakit ganito ang nangyayari sa pag-aaral ko? Bakit ganito ang nangyayari sa mga anak ko? Bakit ganito ang nangyayari sa iglesia namin bilang isang community of faith? Di lang sa buhay natin, maging sa kabuuang komunidad. Ano na yung nangyayari? Kasi itong community of faith natin, dapat tayo yung vibrant outside this church. At hindi po itong building ang church. Kayo po yun. Kayo po ang simbahan. Maging sa ating pamilya ay patuloy lang tayo kung anong nangyayari. So last Sunday, ang isa sa pinaalala sa atin ay magmahal tayo beyond our comfort. Natandaan po kayo. Diba? Love beyond comfort. Last Sunday, yun yung isang mensahe, punto na ibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon naman, magtiwala tayo sa kabila ng paghihirap. Diba? Di nyo ba napapansin lahat ng mga negative ay nag-turn into positive? Love beyond comfort. Diba? So, kahit nasasaktan ka, magmahal ka pa rin. Ngayon naman, magtiwala ka pa rin kahit nahihirapan ka. Magtiwala pa rin sa Panginoon. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago. So, ang isa sa mga highlights ng mga talatang ito ay ang conversion ng mga jailer at saka ng mga bilanggo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ito ay nangyayari noon, maaari rin mangyari ngayon. Ang tanong, gaano ka-powerful ang salita ng Diyos sa inyong buhay? 39 years na po ang Area 9. Gaano po ka-powerful ang salita ng Diyos sa buhay ng mga kateksahan? Kasi, isa sa mga nakita ko, nakakapagpabago ng buhay ang salita ng Diyos. So, kung ito ay powerful, bakit nahihirapan tayo magbago? Isa na lang po. Sorry po Sa 30 years ko pong paglilingkod, mabait na po ako ngayon. Kasi kung yung dati ko pong bata-batang ugali, iwanan ko na po kayo. Magsisimula na po ako ng worship service kahit sa 10 o'clock. Sorry po. Ganun po talaga ako. Maiwan kayo dyan, hindi nyo na maabutan ng komunyon. Kasi nakita ko po to, kapag ako ganun yung gagawin natin discipline, mapupursi kita na. Wala na akong maabutan. Aga-aga ako na. Mabait na po ako ngayon. Medyo mahaba na po yung pasensya ko pagdating po sa oras. Pero honestly speaking po, discipline ko kasi yan po simula ng bata ako. Dahil maging manggagawa po ako, tapos may nakapartner pa akong pastor. Grabe. 5 minutes before 10 o'clock, wala si Leader James. Hindi pa DM ang tawag mo eh. Ate lang ate. Wala pa kami kategory. Di ko ang tawag sa amin, alam ng di ko edit. Apakahaba naman. Ate, ali ka na, pray na tayo. Talaga magpapray na siya. Minsan, nangyari dun sa church namin na yun, kami lang talagang tatlo at saka yung isang elder na maaga na dumadating. Nagsimula talaga kami ng 10 o'clock. Sabi niya doon sa pianista, Ate Rachel, tugtog! So nagulat yung mga tao. Alam ko medyo masakit talagang ganyan. Pero bahagi po yun eh. Kasi pag nagpa-party po tayo, napaka-conscious po natin sa oras. Hindi naman tayo. At saka yung attitude natin, ako nakakahiya. Grabe entrance tayo doon kapag malilate tayo. Dapat bago magsimula, RSVP pa naman to. Diba? Diba yun yung mga normal na nasa isip natin? Pero pag sa Panginoon, hindi tayo nahihiya. Nadating tayo dito, 3/4 amin na. O kaya tapos na yung sermon. So kung may paraan, ay kung
may paraan. Ay, ano, kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Kaya sabi ko, kung ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago ng buhay, baka tayo din, 39 years na, ito yung salita ng Diyos na pinagmumuni-munian natin, ay mapagmuni-munian natin ng buong linggo. Na ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago. At kung ito ay powerful sa atin, bakit nahihirapan tayo magbago? Ito na ang panahon para suriin ang ating mga sarili. Bakit ang mga mensahe ng Diyos sa panahon ngayon na ating nakapakinggan, linggo-linggo, ay parang hangin dumadaan lamang. Mga kapatid, kayo po ang makakasagot niyan. Kaya po tayo nananampahan upang sa buong isang linggo at tayo nakikinig sa salita ng Diyos, ay mapagnilay-nilayan naman po natin yung salita niya. Hindi yung paglabas po natin ng 4 na sulok ng simbahan ito o ng ating iglesia. Nakalimutan na natin ang salita ng Diyos. Si Tatay Yana, nung palabas siya nung Sunday, sabi niya, Pastor, love beyond comfort. May nakikinig. Praise God. Naging, ano yung panalangin, ay yung pala ng Espiritu. Kasi paglabas niya yung sinabi ko, parang sinasabi niya sa akin na, Pastor, dadalhin ko love beyond comfort. Sabi niya sa akin. So, sana manatili ito sa aking mga puso. Hindi naman po yung biglaan. Proseso po ang lahat ng bagay. At hindi laging nahuhuli sa pagbabago. Hindi laging, ay, ito na ito nakatandaan ko na ito, ganito na. Hindi po. Ayon po, 80 na kayo. Kung meron nais ang Diyos na baguhin sa buhay natin, maging bukas po tayo. Kung kailangan umiyak tayo sa Panginoon, Lord, sorry po. Kasi ang tagal ko na po dito, pero oo nga, aray ko, nasaktan po ako. So, one step at a time, with Jesus by my side. Isang step lang po. So, kung nakikita natin na nalulupay-pay ang ating iglesia, tumayo tayo. Isang hakbang lang naman ang kailangan ng Panginoon. Isang pagtitiwala, pananampalataya, at pagpursige sa paglilingkod. Huwag tayong mahintala kasi busy kami eh. Kasi nag-aaral ako. Hello, nag-aaral din po ako. Pero sa testimony ko, kahit po, ang feeling ko po hindi ako nakapag-aaral na mabuti. Basta inuna ako po yung Panginoon. Perfect po ang exam ko. Yan po yung testimony ko sa buhay ko. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil naranasan ko po. Dumating din naman po ako sa kahinaan ko. Pero ang Diyos ang mag-aangat niyan. Dahil ilan natin isipin, hindi po matanda na tayo, alam na natin lahat sa iglesia. No. Let's open our hearts and mind. Masakit sa umpisa. Pero kung hindi ka mag-move forward, parang sa mag-asawa lang yan, pag nag-away, ang sakit kasi lahat lang ng salita na hindi maganda. Sinabi, di ba? Sakit nun. Pero kung walang mag-step forward sa inyo mag-isa, di ba? To say sorry, o kahit hindi na mag-say sorry, yakapin nyo na lang yung mga partner nyo. Ayos na din yun, lalo na kayong mga kalalakihan. Kahit hindi na kayo mag-sorry, yakapin nyo lang yung asawa nyo, napaka-ayos ng babae. Wala na yung galit niyan. Paglulo mo muna kayo na natin paglalaba. O, di ba? So, ganun din sa mga gawain sa iglesia. Busy na po kami. Kami ko lahat tayo busy. Ano mangyayari, di ba? Kung wala magtatry, pagod po kami. Minsan, habang napapagod tayo, mas maganda yung umuurong tayo ng konti. Habang masakit sa bulsa natin, yung halimbawa po sa giving naman, sabi nung bayo ko, naging elder ako ng church, pero talagang hindi siya nagbibigay doon ng 10%. Naging elder. Bata siya naging elder. Pero, nung talagang nag-rotate na rin siya, sabi niya, Lord, kahit po masakit. May negosyo siya di ba nauso ang herbal? Boom! Ang dami ang hindi kita ang goal niya. Kailangan ko ano yung nahawakan niyang pera, 10%. Siyempre nun, ang mga herbal medicine nun, medyo mahal-mahal pa rin. Marami rin pong tumarapag sa pamilya ko. Pero kahit masakit, lalagay doon niya yun dun sa envelope niya. At kahit habang nasa simbahan na siya, parang ayaw nilang bitawan kasi wala. Pero Lord, pinagpala mo ako. Para sa ito, hindi pa ako nagbibigay. Until such time na naging ano lang. Na, oo, di ba?
Ganun lang. Kasi nga nakakapagpabago ang salita ng Diyos. At ang pang-apat, kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos. So, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, mga anak, lalo na itong mga kabataan, hindi nyo gagawin yung I see. Kilala mo na ba ang Panginoon? Hindi nyo yan gagawin. Di ba? Kasi nahihiya kayo, tama? Kaya yung ganun. Para sa mga kabataan ngayon. Pero yung buhay ninyo ay isang patotoo. Sa school, at tayo naman, mga nag-work na sa trabaho, sa komunidad, na kapitbahay natin, yun ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kahit hindi ka magsalita, di ba may taong gano'n? Ba't itong taong to? Pag nakita ko, gumagaan ang pakiramdam ko. Di ba? Tayo dapat mga Kristiyano, kaysa yung sa iniiwasan tayo. Di ba? So, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lang yan yung Bible study kayo, gumawa kayo mga Bible study. No. Simple as yourself is kapahayagan ng salita ng Diyos. So, yan po ang ating pagkulay-kulayan. At nawa ay magawa natin yan in a very simple way. Hindi naman kailangan marami activity yung church, kung bonggang-bongga, nakadala lang, may kakausapin ka, sasabihin mo, napakadakila ng Diyos, tanggapin mo ang Diyos. Hindi naman. Hindi ka noon. Kayaan mo, ayusin mo ang sarili mo sa Panginoon. Kayaan mo baguhin ka. At ang Diyos ang magpapakita niya. Magbabibrate ka kahit saan ka pumunta. Hindi mo kailangan ng effort. Kaya tayo mga Kristyano, to the effort. Kahit sa mga paggawa ng plano sa simbahan, to the effort. Parang lagi na lang, bongga ang gusto. Hindi. Simple lang kailangan ng Diyos. Kung tapat tayo, mamuhay tayo na ayon sa mga siya na ang bahala. Siya ang magtatanim sa mga puso ng mga tao sa paligid natin na, anong meron sa simbahan ito? Anong meron sa area na? Pupunta ka ako. Kasi ginawa natin yun, napakasimple lang. Minsan tayo mga Kristiyano, pinahihirapan lang po talaga natin na ating mga sarili. Ang Diyos napakasimple. Naghayag lang siya ng salita. So, kung ano yung kaya natin, pero yung pinaka-best natin, gawin natin ito. Diba? Kasi kung tatanungin natin mga sarili natin, pag nawala ba itong Area 9, ito bang buong community, iiyak sila. At sasabihin nila, hala, bakit wala na yung simbahan? Kahit hindi ako dyan pumapasok, nakikita ko yung mga tao, ganyan. Or, pag nawala yung Area 9 dito sa community, parang wala nangyari. Hindi na nila napansin. Diba? So, yun, ang iingatan natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ito, ang church ay building. We are the church. We are God's people. So, tayo ay mananampalataya. So, alalahanin natin ngayong umaga sa ating pagtulog sa ating banal na hapunan mamaya. Makita nawa natin yung pagbabago sa ating buhay. Kung paano natin inaalala ang katawan ni Kristo na nabuhos, ang dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Kung bakit nandito tayo, dahil yan, ang Diyos o si Jesus ay inalay niya ang kanyang buhay. Sa ating pagtanggap mamaya sa komunyon, lagi nating alalahanin na tayo bilang mga Kristiyano sa pag-uusi ay napagtagumpayan ng Panginoon dahil sa dugo na dumaloy doon sa Kalbaryo. At lagi tayong magtiwala sa kabila ng ating mga paghihirap at magpaalala sa atin na ating pagulay-ulayan ang salita ng Diyos para tayo ay mabago upang makapagpahayag tayo ng mabuting balita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.